Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Puria, promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Kalibo ng Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensaheng banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Manalig sa Diyos at Kristo Jesus para sa pagpapala sa kalikasan. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mula ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 7, ito po. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Magdamag po kaming nagpagod at wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa inyong sinabi, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayun nga ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos mga sira ang kanilang mga lambat. Kaya kinaway nila ang ilan nilang kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos malubog. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pagsumukita ninyo pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kinakailangan ninyo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talata 11 hanggang 12, ito po ang mensahe. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng para sa inyo? Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos at tumugon ng Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, magbunot sila at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo." Patuloy po natin. Kaya Kabanata 21, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Nang magbubukang liwayway na tumayo si Jesus sa pambang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng. Ipagpatuloy po natin sa 2 Corinto, Kabanata 9, talatang 10, ito po ang mensahe. "Ang Diyos na nagbigay ng bini-inihasik at tinapay na makakain ang siyang magbibigay sa inyo na bini at magpapalagon upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob." Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ngayong linggo dito sa ating The Bible Evangelization. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na manalig sa Diyos at Kristo Jesus para sa pagpapala sa kalikasan. Ngayon ay paliliwanag ko po ito sa inyo. Ayon po sa ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na tayo ay manampalataya sa Kanya mula doon sa Kanyang bugtong na anak sa kasaganaan ng patuloy na kasaganaan na Kanyang ipinagkaloob at ginawa na mundo para sa atin, para tayo ay manirahan dito at makapamuhay dito. So tayo manampalataya ng kasaganaan dito, kagaya ng kasaganaan sa karagatan, magkaroon ng maraming isda, at patuloy na kasaganaan sa ating mga kabundukan at iba't iba mga iniluluwal na pagpapala mula sa kalupaan. At lahat ng biyayang ito na pinagkakaloob sa atin ng banal na Panginoon na ating mga itinatanim at maging yung mga hayop na pinagkaloob sa atin para ating makain o ating isabyo para tayo ay mabuhay. So ngayon ay tayo ay patuloy na pagpapalain ng Diyos kung tayo ay mananampalataya sa Kanya ng lubos. Kagaya nga nung sinabi ng mga apostol, ng banal na Panginoon sa Kristo, mga apostol na tayo
magkaroon tayo ng malaking pananampalataya upang kagaya yung si Kumoro ay kaya natin palipatin sa dagat ito kung ito ay mananampalataya ng malaki sa ating mga Panginoon Diyos. Kaya tayo mananampalataya ng malaki at pagkakaloob ng hindi sa patuloy na kasaganaan ng mundo ito. So ganyan tayo dapat manampalataya at mailalim tayo sa Kanya. Bago ang lahat, bago natin i-cultivate yung ating sakahan, mangisda, o ito ay linangin natin yung kabundukan o anumang ating linangin ng mga hayop na ipinagkaloob sa atin ay at paramihin ito ay manampalataya tayo muna sa Kanya, pailalim tayo sa Kanya at ipagkakaloob niya yung lahat. Ngayon ay ang nagiging problema natin ngayon sa panahon ngayon ay ang Panginoon Diyos ay nagbibigay ng sagana, pero tayo naman ay sinisira natin yung ating kalikasan. So tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala na sirain yung kalikasan, yung karagatan, yung kabundukan, karoon ng laging, yung sobrang hindi mahusay na pamumuhay na nagdudulot ng mga pagtaas ng carbon dioxide, nagkakaroon ng climate change sa nasirang mundo. So yun yung maling pagkakamali ng tao na dapat tayo ay magtulungan at magtulungan tayo sa mundong ito na ipinagkaloob at pinagkatiwala sa ating mga mananampalataya upang ito ay ating pangalagaan at ingatan natin doon sa mga kaloob na ibinibigay sa atin at hindi natin ito amusuhin, nasirain. Sapagkat tayo ay nagkakasala kung ito ay ating sisirain, kung tayo ay abusuhin natin yung kasan. Kagaya nangyayari ngayon ng global warming. Lalong-lalo na doon sa mga naglalakihang mga negosyo na nagdudulot ng malakihang polusyon. At yung mga polusyon na yan ay nagdudulot ng global warming. Just because umiinit yung mundo dahil yung ozone layer. So, naging malakas yung pasok ng init ng araw sa mundo at nawawalan na tayo ng protekta. Sinisira yon ng ating carbon dioxide. So ngayon, ang dinudulot nito ay global warming at iba sa una. So ganyan natin sinisira yung kalikasan sa pamamagitan ng irresponsableng pamumuhay, sa pamamagitan ng irresponsableng pagpuna natin ng ating kabubuhay o ating pamamaraan ng ika ay naging irresponsible. So this irresponsible ay nagiging tayong makasalanan. So ngayon, tayo ay may sinasabi nga, tayo naman ay pwede manalangin sa Diyos para tayo ay pagkalooban ng mga pagpapala. Gayon man, kung ito ay patusirain, hindi naman tayo diringgin ng ating Panginoon. Sapagkat tayo nagkakasala sa pagsira ng kalikasan, tayo diringgin lamang ng Diyos kung tayo ay magsisisi sa ating pagkakasala at tayo ay gagawa ng pamamaraan at magtulong-tulong upang i-restore ang ating pangangalaga sa kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng ating mga Panginoon Diyos, yung ating dagat, bundok, yung kaloob na yan. So ngayon ay magtulungan tayo para i-restore yan, pagsisihan natin at hilingin natin sa banal na Panginoon Diyos, ito'y muling palaguin, tulungan tayo para sa patuloy na pagpapalag. Bagamat ang mundo ay patuloy na malago pa rin, pero malaki yung nagiging problema na tayo ay nagkakaroon ng global warming. So naging burden yan sa patuloy nating kaunlaran. So marami yung patuloy na naghihirap at because of the climate change na nagana ay ilan na mga na naging irresponsible doon sa pamumuhay, paglinang ng kalikasan para mabuhay sila. So ang nangyayari doon sa kanilang ginagawang negosyo, halimbawa sa business, ay umaabuso at hindi nila tinitingnan yung maging epekto na polusyon na dudulot ng climate change. So ngayon dapat ay magsama-sama, pagsisihan at magtulong-tulong upang restore ang ating kalikasan. Kaya at panalangin natin ng lubos na muling yung ating mga, halimbawa, pag-greening program, magtatanim tayo at ito ay banal na Panginoon, hindi ito malanta, hindi ito masira sa maaaring darating na panahon na paglaki nito. Ito ay makaka-recover ito sa patuloy na paglago ng panahon, sapagkat kung mag-restore tayo ng kabundukan, 80 years para lumaki yung mga puno, 20, 30 years, mga ganon. So kaya napakatagal nung proseso para doon sa mga ginawa ng mga illegal logger, doon sa iba't ibang pag-restore ng ating mga karagatan at mga ilog para ito ay muling maging abundan o ito ay pwedeng mapangisdaan sapagkat sila nasisira na ng polusyon. Kaya alba sa Manila yung mga ilog-ilog doon medyo contaminated na, polluted na, halos hindi na siya
mapapangisdaan at yung mga isda maaari mahuli doon ay maaaring contaminated ng mga pabrika na naglalabas ng polusyon doon sa mga ibon. So kaya tayo ay posisiyan at ipanalangin natin sa Diyos na tayo matulungan na ma-recover ito. Ganyan tayo manalangin at manampalataya. Sa gayon, tayo ay makapamumuhay muli ng masagana at magbibigay ito at makatutulong ito do sa ating katawan para tayo ay naitubuhay ng katawan natin at syempre higit natin yung ating pananampalataya sa Diyos na tayo ay at kagaya nga niya ng pagpapalago ng ating kalikasan. So ganyan tayo dapat na tayo ay makapamumuhay pa ng mabuti at yung inabukasan ng mga saling lahi. Kaya tayo ay manampalataya ng malaki sa ating banal na Panginoon Diyos, lumapit tayo natin ng pagkakasala sa kalikasan at magtulungan tayo yung buong mundo. Kagaya nangyayari ngayon sa COP28 na nagtulungan ang lahat ay nag-uusap-usap magtutulong kung paano i-restore yung mundo sa pamamagitan no pag-eliminate ng mga industriya o pag ginagamit ng industriya para tayo ay magkaroon ng malaking polusyon o kung paano tayo makapagbuhay na hindi magkakaroon ng polusyon. Halimbawa, yung mga ganon, yung parang coal na nagdudulot ng polusyon. So, parang tinatanggal na yan at iba't ibang mga bagay. Yung iba, tumutulong yung malaking bansa, kagaya no UAE, tumulong sila ng daang milyon para matulungan yung mga nasalantang mahihirap at makarecover doon sa yan at makapaglagay ng mga sustainable development. So yun tayo ay ganyan tayo pananampalataya natin ng mabutihan at tayo ay makarecover. So yun, sana nagabay na naman tayo ng the Bible, evangelization sa inyong spiritual na pumuhay at kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. At mula dito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating ikinakakabuhan na tayo ay maging responsable o tayo magkasala sa kalikasan at mananampalataya tayo sa Diyos para tayo ay pagkalooban ng iba yung pagpapala sa ating kalikasan na ating kinakabuhay, na ating mga naging yaman at tayo ay tumulong sa pag-restore ng mga pagkakamali at matuwid. At muli doon sa iba't ibang mga reliyon tayo patuloy magkaisa. Tayo ay makatulong upang hindi tayo magkaisa para hindi tayo magkaroon ng hidwaan natin ng mga reliyon. Tayo makatulong kagaya sa issue ito na tayo makatulong upang may kahit ng tao na huwag magkasala sa kalikasan, ang mga tao ay magkaisa upang sa gayon tayo ay patuloy na pumuhay at maging unlad ang ating kalikasan. So hikayatin ang bawat mga reliyon niya magkaisa tayo dyan sa mga bagay na yan at bilang reliyon ay mas mahalaga yung gabay para may kahit yung mga tao ng bawat nagkakaisang reliyon kaisa dyan sa pag-restore ng ating kalikasan. Hindi lamang yan. At para may iwasan din yung karahasan yan. Yung CBC Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan naman nila Santa Maria yung pagbuklod ng sangatauhan sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon, sa mga Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At gayon din ang The Bible Evangelization sa munting kakayahan nito sa paglilingkod natin na magayag ng salita ng Diyos dito sa ating The Bible Evangelizations ay patuloy natin mapagbuklod ng sangatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula sa pagayag nito ng mabuting balita at sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Kristo at gabay ng Mother Mary sa kanyang liwanagan at ang milagro ng ating mga banal na Panginoon Diyos. Doon sa mga kapamalaan kayo ay maliwanagin ng banal na Santa Maria ng mahalangin ng tubig patas sa hostisya at karapatan ng tao. Tugunin niyo yung karapatan ng tao. At mamayan, syempre, sumunod kayo sa pamalaan. Magabayan ninyo maliwanagan ang banal na Santa Maria at patuloy niyo sundin yung ating kapamalaan. At ito ay kayo ay mula dito ay kayo ay magabay sa mabuting pamumuhay at magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. Sa lahat, ayan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.